Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, August 30 na po, 2026, meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero palike and share po para mas marami ho ang makapanood sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon ho, ang habagat ay nakakaapekto pa rin po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, pero hindi na po ito kasi lakas nung nakaraan na talagang mayat maya o oras-oras po ang mga pag-uulan at minsan may kasama pang pagbugso. At ito naman pong bagyo na nasa labas ng ating bansa, ito pong Tropical Storm Nangka. Alamin natin ang lokasyon nito, no, at kung ito'y papasok ba sa ating par. Sa ngayon ho, ito pong Tropical Storm Nangka, meron pong lokasyon na 2,560 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Bagamat meron po itong hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa may sentro at may pagbugso po na umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito ay papalayo na pa northeastward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So wala ho itong magiging direktang epekto sa anumang pong bahagi ho ng ating bansa. Meron pa nga pong isang bagyo dito, yung Phalo, nandyan pa rin. Pero yan po ay parehas na papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi nakikitaan ng potensyal na palalakasin ulit ang habagat o southwest monsoon. Samantalang alamin natin, no, ang habagat kasi ay maya't maya pa rin ang pagpapaulan pero hindi na sobrang lakas gaya ng mga nauna. Sa area po ng Zambales at Bataan, asahan ho natin ang occasional rains o yung maya't maya ho na pag-uulan dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Dito naman po sa area ng Metro Manila, parte pa rin po ng Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, the rest ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Asahan po natin lalo na ho sa hapon ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa epekto ng habagat o ng southwest monsoon. Kung mapapansin nyo naman yung mga ulap na ito, no? Ito, yung mga ulap po na yan, yung kulay puti na yan. Itong gumagalaw na yan, yung papataas na yan po yung hangin ng habagat o ng southwest monsoon. Dito naman po sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, ay makakaranas, no, o yung the rest ng Luzon, habagat pa rin ang nakakaapekto sa mga lugar ho na yan. Dito naman po sa area ng Mindanao, the rest po ng Visayas, ay mag-ingat naman po sa banta ng mga local thunderstorms. So local thunderstorms na usually nakakaapekto po sa hapon at sa gabi. Yun ho ay may paminsan ng pag-ulan din at minsan naman pag malakas ang thunderstorms may kasamang mga malalakas na pagkulog at pagkidlat na tumatagal ho ng 1 hanggang sa 2 oras. Ito pong ating habagat ay inaasahan na mas tatagal pa o tatagal pa hanggang sa next week o pinakamatagal na nito 3rd week po ng August. Pero ito naman ay hihina ng hihina kapag walang bagyo na pumasok sa ating par sa loob po ng 5 hanggang 3 araw. Tandaan ho ninyo, ang habagat ay merong mga pagbugso din. Kaya minsan, hindi nakakapagtaka na bigla atong lumalakas, may kasamang mga malalakas na hangin. Kasi normally ho, ganito, ang habagat ay nagtataglay po ng 35 to 50 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Medyo mahina. Pero yung bugso naman ito, o kapag bumugso ang habagat, mas malakas pa sa signal number 1 na category ho ng bagyo. Kaya nga marami nagtatanong, bakit ganun yung habagat akala namin bagyo na talaga o malabagyo ang epekto. Parang ganun po kasi kapag may bugso ang habagat. Pero hindi naman all the time lagi bumubugso ang habagat o ang southwest monsoon. May mga pagkakataon lang talaga o may mga oras na bumubugso ito. And then ang habagat po, kapag huminto naman sa kanyang bugso at medyo nawala yung epekto, nakakaranas po tayo ng medyo mainit o may mga moist po na temperatura tayong nararamdaman o nararanasan. Dahil ang habagat po, no, ito po yung malakas na hangin o malawak na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean na may kasama pong moisture. Kaya hindi nakakapagtaka ay nakakaranas tayo ng medyo mainit ho na panahon kapag nag-i-stop ang epekto ho ng habagat. Ngayon alamin natin yung mga lugar na nakataas po sa yellow warning. Actually kakaunti na lamang ito. Halos parehas lang din ng kahapon sa parte pa rin po ng Zambales,
sa may Bataan at Occidental Mindoro, meron na lamang pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan ho, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Medyo nabawasan na, bumabalik-balik lang kasi ang habagat, pero ngayon kasi medyo mas kampante tayo kasi wala hong bagyo na nasa loob ng ating para magpa-trigger o magpalakas dito sa habagat o sa southwest monsoon. Doon lang naman kasi lumalakas ang habagat, no, kapag mayroon pong bagyo na malakas sa ating Pag mga tropical storm o tropical depression, considered kasi natin na mahinang bagyo yan, hindi niyan kayang palakasin po ang epekto ng habagat. Di ba kung mapapansin nyo, hinahatak po ng tropical storm langka yung hangin po ng habagat. Kasi ito, nakikita naman natin kung saan po ma-flow, no? Pa northeastward yung kilos ng habagat. Pero hindi yan kayang palakasin. Ang tanging kaya lang magpalakas sa habagat ay yung mga typhoon o super typhoon category ho na bagyo, at wala tayong super typhoon ngayon. Ngayon naman po ay naglabas ang pag-asa ng tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Dito ho kasi sa may bandang silangan po, no, ng Visayas o parte ng silangang extreme northern Luzon ay may nakikita po na sama ng panahon na mabubo sa pagitan ho ng August 13 hanggang August 18. At meron pang isa mabubuo din dito sa may bandang silangan, yung may mga kumpol ng kaulapan ho dito. At sa pagitan naman ng August 19 hanggang sa 25, yung sama ng panahon ay lalapit po o banta ng LPA na medium chance ang kategorya ay papasok sa pero hindi naman nakikita na magiging malakas ho na kategorya ng mga bagyo, no? Kailangan pa rin nating i-monitor, tulad na aking sinabi, nasa habagat season pa rin tayo, pero ipag-pray natin na kung dumating yung panibagong banta ng sama ng panahon o panibagong bagyo, nasa paghina na o pinakamahinang parte na ang habagat o southwest monsoon. Kasi kapag nasa ganitong sitwasyon pa ang habagat, tapos meron pong dumating na bagyo, uulit lamang ang senaryo, uulit lamang ang cycle, lalakas ulit ang habagat, magkakaroon ulit ng enhance o rapid intensification. Tandaan ho ninyo, ang bagyo naman na susunod na papasok sa ating ay tatawagin pong bagyong Neneng. Ngayon, saglit kong i-explain kasi maraming nalilito. Bakit daw pa iba-iba ang pangalan ng bagyo at hindi daw po alphabetically? So, merong Nangka at merong Phalo, yan, no, hindi pasok sa alphabetical na name ng bagyo natin sa Pilipinas, no, kasi dapat po N ang susunod. Yung mga pangalan ho na yan ay Lato international name. Kapag ka nasa loob naman ng ating area, meron kasi tayong pinakalinya dito, pinaka-red line. Di lang mapansin dito sa ating mapa kasi ito po galing sa zoom.earth, no? Meron tayong linya dyan. Pag nakapasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility, doon pa lamang po yan binibigyan ng pangalan na alphabetically sa atin. Kaya ang susunod po ay ang bagyong Neneng. So, hindi natin malalaman kung magiging malakas ang bagyong Neneng dahil hindi pa naman totally lumalabas yung kanyang forecast track at yung intensity kung gaano ho kalakas. Kaya kinakailangan mag-antabay ho tayo. Sa ngayon, ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa atin ay ang habagat. Pero once na mangyari ulit o talagang mawala ang habagat pansamantala, ay tatawagin natin ito na monsoon break. May break din ng monsoon break, no? O ang habagat, nagbe-break din yan, nawawala din yan. Then kapag ka nawala ang habagat, maalinsang hangin naman ang ating mararanasan na manggagaling sa may karagatang Pasipiko. At yun, yung easterlies. Pagka nasa easterlies tayo o may easterlies tayo, ang localized thunderstorms po o ang local thunderstorms ay mas aktibo po, lalo ho sa hapon at sa gabi. Kaya nga, ang sinasabi ko sa ating mga kababayan, hindi lang kasi bagyo talaga ang nagpapaulan sa ating bansa. Ang habagat talaga yung pinakamatagal na nagpapaulan at nagpapabaha. Kasi ganito, ang habagat ho, normally tumatagal ang ulan yan 5 to 7 days na tuloy-tuloy. Na-experience natin yan ng mga nakaraan. Pero ang mga bagyo, ang pagpapaulan yan, 1 hanggang 3 araw na yung pinakamatagal. Minsan nga, hindi pa nagbibigay ng ulan. Ilang bagyo na ang sunod-sunod na pumasok sa atin. Wala namang ulan na ibinigay kasi hindi nagkakaroon ng direktang pagtama. Yun po. Pero ang habagat,
nai-spread out, kumakalat po. Ayun, mahangin niya. Talagang maraming mga lugar. And mostly pag habagat season po tayo o southwest monsoon o pinalakas na habagat, kanluran po ng Luzon o malaking bahagi ng Luzon ang naapektuhan ito. Pati yung kanlurang bahagi ng Visayas. Pero ang Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao hindi masyadong naapektuhan. Kaya nga marami din nagrereklamo ng mga kababayan natin dyan sa may parting Leyte. Sinasabi, bakit sa amin sobrang init? Sana paulanin naman dito. So, pagka sobrang ulan, ay nagrereklamo tayo. Pag wala namang ulan, nagrereklamo din. So, makontento na lamang po tayo kung ano yung meron. Pagsalamat natin na safe po tayo. So, yan po muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at lagi ho kayong mag-iingat.